And lahat naman tayo iba-iba ng kakayanan, iba-iba ng pinanggalingan, iba-iba rin ang babalikan sa Pilipinas. Ang channel, fini-feature natin ng iba't ibang mga nangyayari sa buhay ng ating mga kababayan dito. So, sometimes it's not positive, sometimes it's negative. So, nandito lang po tayo para i-lay down yung mga nangyayari dito sa Canada. Hindi porket negative ay it is to discourage the audience, pero just to give them awareness at mapagtanto, mapag-isip yung mga desisyon nila din. And siguro kung darating sa point na uuwi ka ng Pilipinas, para sa akin mas maging focus ka yung para sa kapakanan mo. Hindi yung para sa kapakanan ng mga kapitbahay mo, ng mga ibang may masasabi. So anyhow, iba-iba naman tayo, iba-iba tayo ng pinanggagalingan, iba tayo ng gusto sa buhay, and iba-iba ng priority. And maniniwala kayo guys na talaga merong mga milyonaryo na pumunta rin dito sa Canada, nag-student, dala-dala yung buong pamilya, and nag-start sila as international student din, dala-dala yung buong pamilya. And maniwala kayo, ilan silang international student doon. Isang good point for having a part-time job na hindi lang dahil sa nag-part-time ka dahil kailangan mo ng pera, pero dahil sa for your aggressive approach na Hi guys, good morning dito sa Edmonton City, Canada. Very sunny today. Ayan. And wala pang snow. Pero naka-minus na po kami dito sa Edmonton City. Ayan. Hi guys, welcome back again to our channel, and pag-uusapan po natin ang isang life reality dito sa Canada. So dito po sa aming channel, fini-feature natin ng iba't ibang mga nangyayari sa buhay ng ating mga kababayan dito. So sometimes it's not positive, sometimes it's negative. So nandito lang po tayo para i-lay down yung mga nangyayari dito sa Canada. Hindi porket negative ay it is to discourage the audience, pero just to give them awareness at mapagtanto, mapag-isip yung mga desisyon nila din, and maging handa sa mga hakbang. And I'm hoping na bagamat negative, yun makakahanap ng solution, makakapag-isip pa, mapaghahandaan pa yung mga bagay-bagay dito sa Canada. But again, yeah, for me, ang Canada talaga ay merong magandang opportunity. So, nandun pa rin ako sa stand ko na meron pa rin magandang opportunity dito. But again, ayun po, many times narinig na ninyo na Canada is not for the weak, Canada is not for all. So, nandun na tayo sa point na yon. But for me, the bottom line pa rin is Canada can give you big opportunities. And ayun nga guys, na-encounter ko dito si ate, and I'm very proud of her na kung talagang hindi para sa kanya, kesa talagang maging mentally exhausted siya dito sa Canada. Kung talagang yun lang yung kaya niyang gawin, hanggang dun lang. So at least she tried na subukan ng buhay dito sa Canada. And lahat naman tayo iba-iba ng kakayanan, iba-iba ng pinanggalingan, iba-iba rin ng babalikan sa Pilipinas. May iba talaga na hindi talaga maisip nila na babalik sila ng Pilipinas dahil sa, kumbaga, wala silang babalikan or walang opportunity na naghihintay sa kanila para doon in terms of trabaho. And dito naman sa Canada guys, kaya rin yung mga ibang Pinoy dito hindi umaalis kasi nga merong trabaho na naghihintay, meron silang trabaho dito. Unlike kung babalik sila sa Pilipinas na hindi nila mapapromise na makakahanap sila ng trabaho. Let's say, kumaga, example na lang natin, buhay ng butcher. Kumaga dito, maganda naman talaga ang pay ng butcher. Pero pag sa Pilipinas, talagang medyo malayo ang buhay ng isang butcher. Pagdating sa mga expenses para sa pamilya, talagang mas nakakatulong or mas maganda ang buhay dito sa Canada. And marami na rin ako na-encounter na mga stories na yan. May mga naging kaibigan din ako eventually na nandun sa line na yon, and masaya sila, and I'm so happy din para sa kanila kasi naging mga PR na rin sila. And siguro kung darating sa point na uuwi ka ng Pilipinas, para sa akin mas maging focus ka yung para sa kapakanan mo. Hindi yung para sa kapakanan ng mga kapitbahay mo, ng mga ibang may masasabi bakit bumalik pa sa Pilipinas.
alam mo yon, siguro take that opportunity kung ano yung mga nakuha mo sa Canada, yun yung maging baon mo para sa another journey mo sa Pilipinas. And guys, may naririnig ako, I'm not so sure this is just a second-hand information. Nababasa ko na hindi lang nababalita. May mga nagsisuicide, may mga talagang bumibigay mentally dito sa Canada. Pwedeng problema sa pera, pwedeng problema sa emotional, adjustment. Maraming pwedeng maging contributing factor sa sitwasyon na yon. Nag-i-ABC siya. Hi! By the way guys, yung ating tinutukoy na tao ngayon ay hindi siya permanent resident, hindi siya citizen. So, student siya, just to give context. And dito rin sa Canada, sa kabuuan, marami rin talaga kasi yung mga challenges na hinaharap yung mga temporary residents. Katulad na nga ng high cost of living, yung job competition. Dati, mas madali daw maghanap ng trabaho. Ngayon, mahirap nang maghanap ng trabaho. Dati, mura ang rentals. Ngayon talaga, mataas na ang rentals. Ito yung mga challenges na yun nagpapahina ng loob sa mga temporary residents. And yung iba, nagkakaroon na lang ng desisyon na umuwi na lang ng Pilipinas. And alam ko, nabalitaan nyo na rin yung permanent residents. Actually, citizen na sila, matagal na sila dito sa Canada, and napilitan na lang din bumalik ng Pilipinas. And sa case naman nila, kung medyo matagal ka na rin sa Canada, somehow siguro, sa opinion ko, baka sakali, meron talaga silang dala-dala na ring pera or funds na pwede nilang panimwala sa Pilipinas, which is a good plan din kung talagang nakikita nila na mas magiging okay sila sa Pilipinas. Ironic lang din talaga na yung iba naman na gustong pumunta dito sa Canada and dito mapag-aral yung mga bata. So kami, yun yung ano namin, yung stand naman namin. Kaya kami mangingibang bansa. So kaya kami mangingibang bansa ay para sa good education ng mga bata. So anyhow, iba-iba naman tayo, iba-iba tayo ng pinanggagalingan, iba tayo ng gusto sa buhay, and iba-iba ng priority. And maniniwala kayo guys na talaga merong mga milyonaryo na pumunta rin dito sa Canada, nag-student, dala-dala yung buong pamilya. Ito talaga kilala ko to kasi nakapagtanong sila sa akin before sa Facebook, and nakikita ko na rin yung kanilang mga post sa Facebook. So talagang nandito sila and nag-start sila as international student din. Dala-dala yung buong pamilya, and maniwala kayo, ilan silang international student doon. Having the international student fees, talagang alam niyo naman kung gaano kamahal, pero talagang mayaman kasi sila eh. So, sila rin, pinili nila na sumubok na makapag-migrate dito sa Canada. And hindi pa sila PR, under student pa rin sila. So, may mga tao talaga na iba-iba ng desisyon, iba-iba ng goal sa buhay. Sila lang din yung nakakaalam ano ba talaga yung plano nila para sa pamilya nila. Pero I believe talaga hindi nila problema yung funds. Kaya ilan silang international student kasi college na rin yung mga anak nila na iba. So, ayun lang, iba-iba ng desisyon talaga ang mga tao. Pero as long as meron yung capacity, why not? Why not to try? And siguro gusto nila dito talaga na lumaki yung mga bata, dito na makapagtrabaho, magpamilya. So, comparing din naman talaga sa ating home country, this is just a real talk guys na meron ding opportunity naman sa Pilipinas, pero mas wider nga lang ang opportunity dito sa first world country, lalo na kung dito na nga nakapag-aral ang mga bata, and ayun, makapag-apply din ng trabaho in the future, makakuha ng trabaho dito. And kami rin sa mga personal na kakilala namin. So aside from the twin brother ni husband, nandito rin yung uncle niya, and matagal na sila dito, senior na sila dito. Talagang retired na sila dito sa Canada. And hindi nila pinili na bumalik ng Pilipinas. Nandito pa rin sila dito sa Canada. And yung mga anak nila, ayun, nag-aral, and then nakapagtrabaho na, nagtatrabaho na ngayon. And nagkaroon na rin ng mga pamilya. So, they don't have this option na bumalik sa Pilipinas. And okay naman sila. And para din sa akin, kung nandito naman yung mga anak mo, talagang deciding point din yung entry mo eh. So, may mga iba na pinalad talaga na PR na kagad. So, hindi na nila iniintindi yung kanilang mga status and diretso work na kagad paghahanap na ng trabaho. Unlike talaga pag international student ka,
gagastos ka muna, magiging stressful muna yung years mo sa pag-aaral kasi nga it's not easy to study here in Canada dahil sa marami talaga din pinapagawa, hindi siya petics. Talagang seryoso sila dito. May mga standard talaga na sinusunod. And yun, being an international student, ito talaga para sa akin ang pinakamahirap na entry pathway para dito sa Canada. Gagastos ka ng milyon, magiging pagod and stress ka sa pag-aaral. But of course, kung kompleto ang funds, hindi mo na kailangang magtrabaho. But sometimes, having a part-time job can be an advantage dahil sa pwede mong maging full-time yun eventually and maging pathway for PR na, which is yun yung po yung nangyari sa amin. Naging pathway for PR namin yung part-time job ni husband. So, yun lang din yung isang good point for having a part-time job na hindi lang dahil sa nag-part-time ka dahil kailangan mo ng pera, pero dahil sa for your aggressive approach na rin for PR application eventually. Siguro, para sa akin, ang take-away ko lang, kung gusto ninyong mag-migrate dito sa Canada at maging buo yung decision nyo, para sa akin helpful talaga din yung mga napapanood ninyo sa YouTube, yung mga nagwa-vlog, ng mga life story nila dito sa Canada. Though hindi lahat talaga, I believe na lahat na share nila. Pero you will have a glimpse magkakaroon ka pa rin ng idea kahit papaano. And kung merong too good to be true na sinasabi yung mga vloggers at palagay ninyo, you can always, actually, it's always din naman na you have to do your own research. You will always have to do your own research. Kung meron kaming sinabi na sa tingin nyo, papaniwalaan mo ba? Gustong paniwalaan o hindi mo gustong paniwalaan? You can always have your own research sa mga website din, sa Canada Immigration, lalo na sa mga PR immigration topics. Ayun, pwede po kayong magbasa doon para mas mag-guide kayo. But also, kami para sa amin din na katulong din yung panonood namin ng YouTube before kami mag-decide na mag-Canada. Nakatulong yon. So yun guys, again, this is not to discourage na porket na umuwi, gano'n na rin yung dapat ninyong gawin. Hindi po. So, tinatalakay natin to or pinag-uusapan natin to para maging aware kayo sa mga nangyayari na may mga ganitong cases din. So, kung para sa inyo, this video is a motivation not to give up, so be it. So, again, ang stand ko pa rin po, Canada can offer bigger opportunities. Merong opportunities pa rin po. First world country, I know hindi pa rin na matik na quality of life. Talagang meron tayong adjustment years na dadaanan. Hindi kagad na quality of life na pagtapak mo first year ay quality of life na. So, kailangan mong talagang pagdaanan yung mga adjustment periods, yung pagsisimula sa baba, and swerte ka kung makakuha ng mga kaline ng trabaho mo. So, may mga cases na nangyayari na ganyan. So, ayun lang guys, talagang do your own research. Pwede kayong manood ng mga vlogs, magbasa sa mga website para makapag-come up sa firm decision nyo. And you will feel it na mararamdaman mo kung magaan sa loob. So, ayun lang guys. Thank you for watching this video. Sa mga hindi pa po nakapag-subscribe ng aming channel, please consider subscribing. May mga nagawa na kaming videos and meron na rin mga playlist para sa categorized topics. That's it for today's video. Take care. I'll see you again. Bye for now.